serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.925 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Ako po si Ven Blones. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw na ito. Kapapalooban pa rin po ng ilan sa mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa. Kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Samantala, nais po namin kayong imbitahin na bisitahin ang ating Facebook page, ang Radyo Pilipinas World Service. Paki-follow, like at share na rin po. Ang tabayanan, sasa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. inihayag ang malugod na pagtanggap ng Pilipinas sa planong pamumuhunan ng HD Hyundai. Hindi lamang anya ito magbubukas ng mga oportunidad para sa offshore wind industry, kundi maging sa pagbabalik ng maritime manufacturing sector sa Subic. Ayon sa Pangulo, bukod sa trabaho, makakalikha rin ang pamumuhunan ng HD Hyundai sa Pilipinas para mapaganda ang posisyon ng bansa sa pandaigdigang merkado. Pinuri rin ni Pangulong Marcos ang Cerberus Capital Management dahil sa interes nito sa microelectronics, semiconductors at critical metals. Matatandaan na pagmamay-ari ng Cerberus Capital Management ang Aguila Subic Shipyard noong pang 2022 at natulungan nito ang Philippine Navy na makapagpatayo ng world-class operating base. Narito ang kabuuang mensahe ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. nang inanunsyo ang partnership ng pamahalaan at mga nabanggit na kumpanya noong Martes, Mayo 14 sa Palasyo ng Malacanang. Thank you very much to the Special Assistant for Investment and Economic Affairs, Secretary Frederick Go. Of course, Your Excellency, Ma'am, the U.S. Ambassador to the Philippines, Ambassador Mary Kay Carlson, the Korean Ambassador to the Philippines, His Excellency Lee Sang-won, the Senior Managing Director of Cerberus Capital Management, Alexander Bernard, the Chief Executive Officer of HD Hyundai Shipbuilding and Offshore Engineering, Dr. Sung-Joon Kim, my fellow workers in government, partners from the private sector, ladies and gentlemen, good afternoon. Let me start by congratulating Cerberus and HD Hyundai Heavy Industries on the finalization of this lease agreement on a portion of the Aguila Subic Shipyard. This undertaking and your company's investment plans in the Philippines are testaments to the strong and enduring relationship among the Philippines, South Korea, and the United States. We welcome HD Hyundai's investment that will not only open new doors for our offshore wind industry, but will also bring maritime manufacturing back to Subic and eventually restore the glory days of shipbuilding to our shores. Not only would it generate thousands of jobs,
but also enable the transfer of critical skills and improve the Philippines' position in the global market. The Philippines is also quite excited to see the realization of Cerberus's plans, including its interest in microelectronics, semiconductors, and critical metals. Since your acquisition of the Aguila Subic shipyard last April 2022, the company has been hard at work to revitalize the shipyard. And a testament to the robust operations, Cerberus has attracted other tenants as well, including Subcom, which is the world's leading subsea cable company, and V2X, a global logistics corporation. And you have worked closely with our Philippine Navy to help establishing a world-class operating base for our Navy. With the impeccable track record that you have, Cerberus will be a powerful force that will spur growth and development across many sectors. The investments that will be created hereafter are especially beneficial to Subic because these will strengthen the Freeport area's vital role as a hotspot for industrial, commercial, and other economic activities. The Subic Freeport Zone is one of the most developed and sought-after investment areas in this country. But it can be greater than what it is with the right investment and with the right innovative projects and approach. With your help, we can further accelerate the progress of Subic, cementing its role as a driver of growth for the rest of the country. We hope that your investment plans will also redound to the upskilling and reskilling of the Filipino workforce, enabling us to adapt to new technologies required by industry. We encourage HD Hyundai to partner with our Commission on Higher Education and Technical Skills Education Development Authority, or TESDA, in finding projects for the development of our very talented workforce. They will not only bring their skills to your companies, but the brand of dedication, compassion, and hard work that has become the trademark of the Filipino worker. HD Hyundai's initial focus on the development of offshore wind platforms bodes well for our goal to transitioning to renewable energy. In fact, we have put in place several policies to hasten the rollout of offshore wind projects in the country. Of course, as HD Hyundai is recognized as one of the largest producers of ships in the world, we look forward to the opportunity to usher in a new era of shipbuilding in the country. In 2022, the Philippines was the seventh largest shipbuilder in the world, contributing almost 400,000 gross tons of newly built sea and ocean-going vessels. This is a far cry from our capacity in the past, and even far behind the output of shipbuilding behemoths like South Korea and Japan. With this initiative of Cerberus and HD Hyundai, we will have a fresh start and a strong foundation in realizing our vision to be amongst the largest and most consequential shipbuilders in the world. We have established our position as the largest source of competent and able seafarers in the world. The next logical step for us is to ensure that the ships run by Filipinos can also be made by Filipinos. However, great ambitions like this require hard work. It requires dedication and perseverance. We must dedicate the work that we do moving forward, not just for the fulfillment of our grand dream for the development of our country, but also for the realization of the dreams of every ordinary Filipino. It is about the ambitious dreams of grounded individuals like yourselves, always eager to take on the challenge and come up with the next big idea that will change the industry and the entire nation. This is the kind of progress and cooperation and innovation that I want the Philippines to have. This is the Bagong Pilipinas, or the new Philippines that we continue to build. And I hope in the very near future that we will be measuring the success of this very grand project. And I congratulate all of those in the private sector and in the public sector who have been involved. I know that it has been a long process and not a simple one, but nonetheless, we are here today to celebrate the
official opening of this project. Thank you, and a pleasant day to you all. Mabuhay ang Pilipinas. Si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, tiniyak ng Land Transportation Office o LTO sa publiko na sapat ang supply ng driver's license o driver's license cards para sa buong taon. Ayon kay LTO Chief at Department of Transportation DOTR Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza, naiulat na kay Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang isinagawang bidding ng LTO at DOTR para sa 10 milyong cards para sa lisensya. Dahil dito kaya nitong tugunan ang demand sa buong taon, kaya walaan niyang dahilan para magkulang ang license cards. Pinakita natin sa ating Pangulo na as far as the supply is concerned ng driver's license cards, dire-diretso tayo hanggang end of the year. Si LTO Chief at DOTR Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Samantala, maglulunsad ang Land Transportation Office o LTO ng courier service para sa mga hindi makakapunta sa ahensya para kunin ang kanilang mga driver's license. Ayon kay LTO Chief at DOTR Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza, maglulunsad ito ng SMS website kung saan maaring pumili ng kahit anong courier na accredited ng gobyerno. Tulad anya ito ng pasaporte na maaring ihatid sa kanilang mga bahay para hindi na mapagod at kung walang panahon na makapunta sa ahensya. Sinabi ni Mendoza na utos ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa LTO na gumawa ng paraan para mas mapadali at maging komportable sa publiko ang pagkuha ng kanilang driver's license. Meron ho tayong ilulunsad na parang SMS website na you can choose whatever courier you choose from that's accredited by the government. Para sa ganun, parang passport, you can just have your license card delivered to you kung ayun na kunin. Mas lalo na yung may papel na, no? Gusto natin convenient, yan ang utos sa atin ng ating sekretariat, ng Pangulo, convenient means, no, sa ating mga publiko para makuha nila yung kanyang lisensya. Si LTO Chief at DOTR Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa pamamagitan ng bagong online platform na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr., inaasahang iikli at bibilis ang procurement process sa gobyerno. Ayon sa Department of Budget and Management o DBM, lalakas ang National Digitalization Thrust sa nasabing platform. Sinabi ni Procurement Service, Department of Budget and Management o PSDBM Executive Director Dennis Santiago na posibleng matapos ang proseso sa loob lamang ng 3 araw. So sa e-marketplace po, hindi na kailangan mo po yung Bids and Awards Committee doon where the procuring entity basically through perhaps their procurement service or let's say their admin service will have to go to the e-marketplace to conduct the procurement itself. Si PSDBM Executive Director Dennis Santiago. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Nanawagan si Surigao del Norte 2nd District Representative Ace Barbers kay Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. para sa pagrebisa sa Executive Order 285. Sa nasabing Executive Order o EO, nakasaad ang madaliang sistema sa pagkuha ng mga dayuhan ng student visa sa bansa. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni Barbers na nakakabahala ang dami ng mga Chinese national na nakakuha ng student visa. Kasagsagan ng issue ngayon dyan sa West Philippine Sea at yung influx o yung pagdami, pagdagsa ng mga Chinese na pumupunta sa ating bansa, siguro dapat medyo nag-iingat tayo ng konti at ginagawa nating stricto dapat.
Sinabi ni Barbers na pumasok ang mga Chinese national sa bansa bilang turista. Ngunit bago mag-expire ang tourist visa ay kumuha na ang mga ito ng student visa. Yung dami, no? Yung dami, yung influx. At karamihan dito ay nandun sa isang lugar sa Cagayan. Nakakagulat at nakakaalarma ito. Kaya dapat talagang silipin ito kung ano ba yung pwede natin magawa. Bukod dun sa pagrebisa ng Executive Order 285. Si Surigao del Norte 2nd District Representative Ace Barbers. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Samantala, pabor ang Bureau of Immigration na pag-aralang mabuti ang pagbasura sa Executive Order 285. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval na sa pag-aaral nito ay malalaman kung ano ang makabubuting gawin para sa mga dayuhang estudyante na kukuha ng visa sa Pilipinas. Nirerespeto rin anya ng kanilang ahensya ang anumang desisyon ng Commission on Higher Education o CHED kaugnay sa issue. We defer naman po sa desisyon ng Commission on Higher Education, who is the head of the interagency, kung ano po yung makitang mga kinakailangan or necessary na adjustments para po mas ma-facilitate yung pagbibigay po ng visas sa foreign nationals. Paliwanag ni Sandoval, hindi maaring mag-walk-in ang isang dayuhan at direktang mag-apply sa immigration ng student visa. Mga universidad lamang anya na nasa bansa ang maaring magsumite ng visa para sa aplikasyon ng student visa ng mga dayuhan na nais mag-aral sa bansa. Ang pwede lamang po na mag-apply ng visa para sa kanila is yung kanilang paaralan, which has to be a higher education institution accredited by CHED. It's the school registrar or authorized representative lamang po ang pumupunta sa Bureau of Immigration. And once the documentation po is ready, the student can now go there to the immigration po for their biometrics. Si Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Investigasyon ng Department of Foreign Affairs o DFA sa Chinese diplomat sa bansa, suportado ng mga mambabatas. Ito ay kaugnay sa hakbang ng DFA na imbestigahan ang sinasabing wiretapping ng pag-uusap sa telepono ng opisyal ng Chinese Embassy at pinuno ng AFP Western Command. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes. Sang-ayon sina One Rider Party List, Representative Rog Gutierrez at Bukidnon Representative Jonathan Keith Flores sa hakbang ng DFA na imbestigahan ang sinasabing wiretap recording ng pag-uusap sa telepono ng opisyal ng Chinese Embassy at pinuno ng AFP Western Command. Sa pulong balitaan sa Kamara, iginit ni Gutierrez na desperado na ang China kaya nagpapakalat ito ng mga maling impormasyon dahil sa alam nilang hindi sila makakakuha ng formal na kasunduan kaugnay sa issue sa West Philippine Sea ay gumawa na lang sila ng kwento. Kaya umaasa si Gutierrez na maging mabunga ang investigasyon ng DFA at mapanagot ang taong nasa likod nito. Sabi naman ni Flores, ipinapakita lang talaga ng China na bully sila at wala silang paggalang sa ating mga batas. Naging desperado na po yung China. Kasi po, what kind of a foreign supposed state would try to intervene in our local politics by introducing these sort of fake or manipulated information to the point that hindi po sila makakasecure ng formal agreement. They will rely on trying to play public perception by using unauthorized wiretapped conversations. If it's even real, baka nga po AI ito. Ako, I support the investigation being conducted by the DFA, no? If they're gonna conduct one. Because it's really just China being China. And they're just bullying us. They're not following our laws, our rules, no? Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Mahigpit na binabantayan ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang isinasagawang civilian convoy
ng Atin Ito Coalition sa Bajo de Masinloc. Ito ang inihayag ni Philippine Navy spokesperson for West Philippine Sea, Commodore Roy Vincent Trinidad. Makaraang kumpirmahin na nagpadala sila ng barko para tutukan ang nasabing aktibidad. Gayunman, tumangging magbigay ng detalye si Trinidad hinggil sa distansya ng naturang mga barko ng Navy sa civilian convoy para sa kaligtasan ng mga pumalaot. Mahigpit din ang ugnayan ng AFP sa Philippine Coast Guard o PCG at sa naturang grupo hinggil dito. Una nang napaulat ang biglaang pagdami ng mga barko ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia Vessel sa paligid ng Bajo de Masinloc para umano harangin ang convoy ng Atin Ito Coalition. Nitong Martes, Mayo 14, pumalaot na ang Atin Ito patungong Bajo de Masinloc at tatagal hanggang Biyernes, Mayo 17. Kaugnay nito, pinapurihan ni Trinidad ang katapangan ng grupo para igiit ang karapatan ng Pilipinas sa naturang bahura na nasa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ at Continental Shelf ng bansa sa West Philippine Sea. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ven Blones. Reclamation activities sa Sabina o Escoda Shoal sa West Philippine Sea hindi pa hihintulutan ng Philippine Navy. Ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Roy Vincent Trinidad, naglagay ng isang barko ang Philippine Navy sa lugar at regular na presensya ng Philippine Coast Guard para mailantad ang iligal na aktibidad ng kung sino man ang nagtatambak ng corals sa Sabina Shoal. Ang detalye ng balitang ito mula kay Leo Sarne. Nanindigan si Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Roy Vincent Trinidad, na hindi pa hintulutan ng Philippine Navy ang reclamation activities sa Sabina o Escoda Shoal sa West Philippine Sea. Ito'y matapos na kumpirmahin ang hindi natural na presensya ng crushed coral sa lugar na nagpataas ng elevation ng Sabina Shoal. Ayon kay Trinidad, nag-istasyon na ng isang barko ang Philippine Navy sa lugar kasabay ng regular na presensya ng Philippine Coast Guard para mailantad ang iligal na aktibidad ng kung sino man ang nagtatambak ng coral sa Sabina Shoal. Binigyang din ni Trinidad na ang Sabina Shoal ay mas malapit ng 35 milya sa mainland ng Palawan kumpara sa Ayungin Shoal at malinaw na nasa loob ito ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Git ni Trinidad, hindi pa hintulutan ng Philippine Navy na maulit ang nangyari noong 2012 at 2013 kung saan nagsagawa ng reclamation ng China sa West Philippine Sea upang lumikha ng mga artipisyal na isla na ginawa nilang mga base militar. Mula sa AFP, ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG pinag-aaralan ng inihaing reklamo ng isang grupo sa umano ay nasa likod ng deepfake video ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Batay sa inisyal na investigasyon ng PNP-ACG, natukoy na ang IP address na pinagmulan ng video, subalit hindi ang taong nasa likod nito dahil posible anyang gumagamit ito ng proxy server o virtual private network na ginagamit din sa ibang bansa. Ang detalye ng balitang ito mula kay J. Mark Dagala. Pinag-aaralan na ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group ang inihahing reklamo ng grupong kapisanan ng mga social media broadcaster ng Pilipinas laban sa umano'y nasa likod ng deepfake video ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay PNP Anti-Cybercrime Group Cyber Response Unit Chief Police Colonel J. Guillermo, kanila nang inilahad sa grupo ang mga kailangang requisitos para sa paghahain ng kaukulang kaso laban sa mga matutukoy na nasa likod nito. Batay anya sa kanilang inisyal na investigasyon, sinabi ni Guillermo na natukoy na nila ang IP address na pinagmulan ng video, subalit hindi ang taong nasa likod nito. Posible kasi anyang gumagamit ito ng isang proxy server o di kaya naman ay virtual private network na siyang ginagamit din sa ibang bansa. Aminado si Guillermo na matatagalan bago matunto na nasa likod ng naturang video at posibleng abutin anya ng buwan dahil malaking hamon sa kanila ngayon na tukuyin ang taong nasa likod ng ginagamit na IP address. Sakali matunto naman, sinabi ni Guillermo na maharap ang mga ito sa mga kasong pagdabag sa Article 154 ng Revised Penal Code na may kinalaman naman sa mga probisyon ng Cybercrime Prevention Act of 2012. J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas.
Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Presyo sa farm gate ng palay bumaba ng bahagya nitong Abril. Batay sa naitalang datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, umabot sa 24 na piso at 52 sentimos ang kada kilo ng palay nitong Abril mula sa 24 na piso at 55 sentimos kada kilo noong Marso. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mary Ann Bastasa. Naitala ng Philippine Statistics Authority o PSA ang bagyang pagbaba sa average farm gate price ng palay nitong buwan ng Abril. Ayon sa PSA, umabot sa 24 pesos and 52 cents ang kada kilo ng palay mula sa 24 pesos and 55 cents na kada kilo noong Marso. Gayunman, mas mataas pa rin ito kung ikukumpara sa 18 pesos and 79 cents na kada kilo lamang ng palay noong Abril ng 2023. Sa mga rehiyon, ang Region 1 pa rin o ang Ilocos Region ang may pinakamataas na farm gate price ng palay na umabot sa 27 pesos and 98 cents ang kada kilo. Habang ang pinakamababa naman ay sa Eastern Visayas na nasa 19 pesos and 78 cents lamang ang kada kilo. Una nang inireport ng PSA na bahagyang bumaba rin ang wholesale price ng bigas nitong Abril kabila ang regular, well-milled pati na ang premium at special rice. Batay naman sa monitoring ng bantay presyo ng DA as of May 14 ay naglalaro sa 48 pesos ang kada kilo ng regular milled rice, 51 pesos naman sa well-milled habang naglalaro sa 50 to 57 pesos ang kada kilo ng premium at special rice. Ito si Meran Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Canada nagpahayag ng interes na dagdagan ang pamumuhunan sa Pilipinas sa infrastruktura, agrikultura, elektrisidad at malinis na enerhiya. Ang pahayag ay ginawa ni Canadian Ambassador to the Philippines, David Bruce Hartman, nang bumisita ito kay Finance Secretary Ralph Recto. Ang detalye ng balitang ito mula kay Melanie Valdos Reyes. Inihayag ng Canada ang kanilang interes na dagdagan ang pamumuhunan sa Pilipinas, partikular sa infrastruktura, agrikultura, power at clean energy. Sa pagbisita ni Canadian Ambassador to the Philippines David Bruce Hartman kay Finance Secretary Ralph Recto, pinuri nito ang tremendous macroeconomic climate at pro-business reform policies na binuksan ng Pilipinas globally, kaya naiposisyon ang bansa bilang investment getaway sa ASEAN region. Binigyan diin ni Ambassador Hartman ang strong interest ng kanyang bansa sa mining industry at tulungan ng Pilipinas na maging kabahagi ng supply chain bilang critical player sa value chain. Nagkasundo rin ng dalawang bansa na i-expedite ang government-to-government arrangement upang i-facilitate ang suporta ng Canada sa mga development projects sa bansa. Samantala, binanggit din ng kalihim ang posibilidad na ituloy ang isang bilateral free trade agreement sa Canada sa pagpapatuloy ng negosasyon ng ASEAN-Canada FTA. Melanie Valdos Reyes para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Yan po ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Samantala, antabayanan naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Dagupan, anti-littering ordinance sa Capitol Compound ng Pangasinan ipinasa ng Sangguniang Panlalawigan ng Pangasinan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ricky Kasipit. Ang ipaaksab sa Sangguniang Palalawigan ng Pangasinan na anti-littering ordinance para Dooblia Capitol Complex, Lingayen, Pangasinan, iinsulat ng SP member VC Ventanilla. Sa ordinansa at pangipanengneng ya disiplina dari Pangasinense, tanpa mabiskeg na pikakabat dyan publiko at dugan panagbantak ya basura. Sari unlabag at sa ordinansa at unarap dyan multan 500 pesos dyan first offense, 1,000 pesos dyan second offense, and 1,500 pesos dyan third offense. Piyan
napabiskag iyan ordinansa mangilitnag yasakay monitoring team, membro'y monitoring team chief of offices, administrative officials, building supervisors, parks and support services division, tan amin nga miyembro ya solid waste management personnel. Sen ordinansa at unkwalipika kayari 15 agaw ya publikasyon general circulation na nabasa dari tutuod Capitol Compound. Manlalapudjad Radyo Pilipinas Dagupan, aya si Ricky Kasipit para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Ricky. Yan ang ulat mula sa Dagupan. Samantala, dumako naman tayo sa Bontoc, mga manggagawa sa mga tanggapan ng pamahalaan na hindi nakapasa sa Civil Service Examination. Maari na mabigyan ng Civil Service Eligibility Preference Rating. Ang detalye ng balitang ito mula kay Donna Kawis Balyo. In pagdaar ni Mountain Province Civil Service Commission wenno CSC Field Office Director Anita Verina Paredes kadagiti empleyado ti gobyerno asaan nga nakapasa iti Civil Service Examination wenno CSE ang mabalinda maikan iti Civil Service Eligibility Preference Rating wenno CSE PR. Inlawlawag na nga ti CSE PR ket mabalin i-avail dagiti empleyado ti gobyerno a first level casual job order contract of service ken contractual ang nakaala iti CSE rating a 70 ingana 79. Inayon ni Paredes ang maikonsidera ti length of service ti may sa COS, JO, first level employee ken da dumapay tapno maka-avail da iti CSE PR. Kas pangarigan kunana no ti may sa empleyado ket nakaala iti 75 CSE rating rumbeng na kumpleto na ti 5 tawen a serbisyo. No mat 70% ti CSE rating masapol ti 10 tawen a serbisyo tapno makumpleto ti 80% passing rating. Narpos na DZRA, Donna Caisbalio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Donna. Yan ang ulat mula sa Bontoc. Samantala, dumako naman tayo sa Tabuk, lalawigan ng Kalinga, nakatanggap ng iba't ibang parangal mula sa Population and Development Office, Cordillera. Ang detalye ng balitang ito mula kay Renzi Roaquin. Tanlo alokal nga gobyerno iti probinsya Kalinga iti nakaawat iti pamadayaw gapo iti nasayaat apan nakaipatungpalda iti Population and Development Programs ti Rehiyon Cordillera. Narami dito iti suyosoy when a search for the most outstanding year local government offices and staff of the year awards night nga in patungpal iti Commission on Population and Development Cordillera. Iti Kalinga na ipahay iti Certificate of Appreciation nga tumultulong iti programa para iti pagsiatan ng iti Filipino families ken communities. Timat Siyudad at Tabuk na ipahay iti Alpha Collaborator Award ken Innovative Approaches Award. Iti ili iti balbalan asakop lang iti Kalinga kat nakaawat mo iti Family Relationship Award gapo iti commitment ti lokal na gobyerno da ngamang pasaya at tunggal pamilya. Manipod DZRK Tabuk City. Ren Sirwakin nagipatpadamag para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Renzi. Yan ang ulat mula sa Tabuk at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Calbayog. Integrated Business Permit and Licensing System inilunsad sa munisipalidad ng San Jorge sa Samar. Ang detalye ng balitang ito mula kay Charmaine Perito. Ginlansar sa munisipyo San Jorge, Samar ang Integrated Business Permit and Licensing System IBPLS sa 24 nga mga munisipyo ug duha nga mga syudad sa bugos nga probinsya sa Samar ininaan ni ka-10 nga LGU nga nagpatuman sa nasabing nga inisyatibo.
sa mensahe ni Philnor Albareco nga Mao and Business Permit and Licensing Office BPLO officer sa nasabing nga munisipyo, iya paabot iya pagpapasalamat sa commitment ug suporta sa tanan nga mga stakeholders. Gintagan doon pa ni Albareco ang dedikasyon sa munisipyo sa pagpromote usa nga komunidad kundiin na uswag ang mga negosyo pinaagi sa innovation o kolaborasyon. Ang paglansar sa Integrated Business Permit and Licensing System IBPLS inusa nga mahinungdanon nga pitad para pagpauswag sa efficiency ug transparency sa business operations sa San Jorge Samar. Ngan ini nga manilampuson nga implementasyon mai-empower ang lokal nga mga entrepreneurs ug mapapauswag ang economic growth sa probinsya. Tikang sa Radyo Pilipinas Kalbayog, Charmaine Perito para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Charmaine, yan ang ulat mula sa Kalbayog at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Tandag. Mga empleyado ng Bislig City Jail nagsagawa ng coastal cleanup activity. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raymond Aplaya. Nagmalamposon ang gipaygayon nga coastal cleanup activity sa mga personahe sa Bislig City Jail. Gipangunahan kini ni Jail Inspector Vincent Jumini Orculio, ang City Jail Warden. Kauban usab nila sa mga aktibidad ang mga personahe sa Barangay Affairs Office, sa Gudang Kabataan Federation ug mga criminology interns. Nasairan nga mokabat sa 16 ka sako sa basura nga mitimbang og 160 kilos ang nakuha human sa maong coastal cleanup. Gipaygayon ang mga aktibidad sa baybayon nga bahin sa Purok 11 Guaba Junction, Barangay Poblasyon sakop sa mga syudad. Nasairan nga maong kalihukan ang pinasubay na sa pagsilibrar ning bulan sa Mayo sa Month of the Ocean, ilawom sa tema karong tuiga nga Develop a Sustainable and Equitable Blue Economy. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini sa Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Raymond, na naulat mula Tandag. Samantala, dumako naman tayo sa Jolo. Barangay Busbus sa Jolo, pinaghahandaan na ang La Nina. Ang detalye ng balitang ito mula kay Fatma Gino. Dalampak Coastal Barangay, hambukin na busbus sa mga lokal pagabahaan na municipality sina Jolo, diha binaybayan sila lupa sog sa kahaba pangulan, hanggang nabiyaon piagasa sa kapan nila na ini. Bangadunon kan punong Barangay Almayda Undog sina busbus kimawa sila 5 tao, amoy magaparulisa dyan sin paglano sina drainage system at awaan ran sina tuwig baha habihayaon magasusok na in La Nina phenomenon. Mapuas ding hinipya ngayon ni Aray Sabian kan in District Engineer Ajan Ajijul, si Ministry of Public Works 1st District Engineering Office, tabangan sila pagadayaw si mga nalalapat ang mina drainage system asupay matanto mahatwol iman marayaw im pagaanod sina tuwig baha. Magatuwiray sabyan amin si Mambagi Ajijul hainihinang nabihaon in plano asupaya maigna in katan si mga nakasisimbol ha drainage system asupaya amin gumam in problema nila hal pagbaha hanasabot barangay. Dengha RP Jolo ini Fatma Adilicino para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Fatma. Yan ang ulat mula sa Jolo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ating regional news para sa araw na ito. Kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas. Samantala, antabayan na naman po ating mga segmentong business, sports at showbiz. Dumako na tayo sa ating mga segmento. Unahin natin ang ating business news at narito si Erwin Peñano.
Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga nangungunang balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Maitaas singil ngayong buwan ang power distributor na Meralco. Sa anunsyo ng kumpanya, maglalaro sa humigit 46 centavos per kilowatt hour hanggang lampas 11 pesos at 41 centavos ang itataas sa singilan ng billing ngayong Mayo. Ibig sabihin karagdagang 92 pesos ang maikakarga sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatts per hour, 139 pesos sa mga kabahayang may konsumong 300 kilowatts per hour, 185 pesos sa 400 kilowatts per hour at 231 pesos naman sa 500 kilowatts per hour. Paliwanag ng Meralco, pangunahing nag-ambag sa taas singil ang nagsiakyatan ding generation rate, transmission fee at iba pang charges. Signipiko ang itinaas ng overall generation charge sa wholesale electricity spot market at power supply agreements dahil na rin sa mataas na demand sa Luzon grid, kalakip pa ang unplanned shutdowns ng ilang power plants. Samantala, iniulat din ng Meralco na umabot sa 40 ang insidente ng power interruptions nitong Enero hanggang Marso dahil sa mga nagpapalipad ng saranggola. Mas mataas ito kumpara sa 26 na kaso sa kaparehong panahon ng 2023. Apela ng Meralco sa publiko, iwasan ang pagpapalipad ng saranggola o pangunguha ng prutas malapit sa power lines, lalo't nagiging sanhi ito ng interruptions at mga aksidente. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Usapang kuryente pa rin, tiniyak ng Department of Energy o DOE na maraming power plants ang inaasahang magiging online sa mga darating na buwan at taon. Ginawa ng kagawaran ng pagtitiyak sa gitna ng pagdinig sa Kamara hinggil sa usapin ng enerhiya sa bansa at sa ilang mga naitalang pagnipis ng supply ng kuryente sa mga nagdaang linggo. Ayon kay DOE Undersecretary Sharon Garin, ang mga mag-ooperasyonalisang planta ay inaasahang aabat sa sunod-sunod na yellow at red alert status ng mga grid at sisiguro sa pagtamo ng yearly demand. Partikular na tinukoy ng opisyal ang aabot sa 1,194 megawatts na power capacity na under test at nasa commissioning stage na hanggang nitong Abril. Sa kabuuan ng 2024, aabot na aniya sa 4,148 megawatts ang committed power projects o nasa financial closing o under construction na. Hanggang sa 2028 naman, target nilang makapagdagdag ng kabuuang 12,982 megawatts capacity mula sa committed power projects upang makamit ang power demand growth rate na 7% kada taon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, naging maganda ang net income ng Converge ICT Solutions sa unang 3 buwan ng 2024. Sa isang pulong balitaan, iniulat ng telco company ang 2.5 billion pesos na kita nito sa unang quarter ng taon, di hamak na mas mataas kumpara sa 2.17 billion pesos na net income sa kaparehong panahon ng 2023. Iniulat din ito ang 9.54 billion pesos na combined revenues mula Enero hanggang Marso na malaki ang inilago mula sa nakuhang 8.64 billion pesos noong January to March ng nakaraang taon. Kasunod nito, tiniyak ni Converge Chief Executive Officer Dennis Anthony Uy ang karagdagan nilang pamumuhunan sa new technologies nang sa gayon ay mapalawig pa ang kanilang serbisyo sa mas marami pang customer. Kamakailan lamang nang pumirma ng kasunduan ang Converge sa Naver Cloud Corporation ng South Korea para sa pag-explore ng oportunidad sa cloud market.
Nag-allocate din ito ng nasa 17 hanggang 19 na bilyong pisong capital expenditure ngayong taon na siyang gagamitin naman pambayad sa international subsea cable projects at capital outlays para sa data centers. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang mga balitang aming nakalap sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po si Win Peñano. Maasensong araw po sa ating lahat. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Erwin. Yan ang ating balitang negosyo. Samantala, para sa ating balitang pampalakasan, narito naman si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang sports balita. Kasado na ang mga laro sa 2024 Asian Women's Volleyball Challenge Cup na gaganapin sa Rizal Memorial Coliseum itong darating na Mayo 22 hanggang 29. Napabilang ang host team Philippines sa Pool A kung saan makakalaban nito ang mga bansang Chinese Taipei, India, Iran at Australia. Nakasama naman ang number 1 ranked Vietnam at number 2 ranked Indonesia, pati na rin ang Kazakhstan, Singapore at Hong Kong sa Pool B. Unang makakalaban ng national team ay ang Iran sa Mayo 22, susundan ito ng India sa Mayo 24, Australia sa Mayo 25 at Chinese Taipei sa Mayo 26. Samantala, nakakasa na rin ang mga laban para sa 2024 Asian Men's Volleyball Challenge Cup na gaganapin naman sa Bahrain mula Hunyo 2 hanggang 9. 12 koponan ang maglalaban-laban kasama na ang Pilipinas kung saan napabilang sila sa Pool A kasama ang host team Bahrain at China. Sa Pool B, magtatapat ang number 1 ranked Thailand, Kazakhstan at Pakistan, habang sa Pool C ay napabilang ang South Korea, Indonesia at Qatar. Ang Vietnam, Australia at Chinese Taipei naman ang bumubuo ng Pool D. Makakalaban ng men's national ang China sa Hunyo 2 at ang Bahrain sa Hunyo 3. Ang top 3 teams na makakakuha ng medalya sa torneo ay makakapasok sa 2024 FIVB Volleyball Men's Challenger Cup na gaganapin sa Linyi, China mula Hulyo 4 hanggang 7. Sa panig naman ng women's, gayon din ang mangyayari na ang tatlong makakakuha ng medalya ay magkwakwalipika sa 2024 FIVB Volleyball Women's Challenger Cup na gaganapin muli sa Pilipinas sa Ninoy Aquino Stadium mula Hulyo 4 hanggang 7. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magbabalik sa training camp ang Gilas Pilipinas itong kalagitnaan ng Hunyo para sa preparasyon nito sa paglahok sa 2024 FIBA Olympic Qualifying Tournament o OQT. Susubukan ng national team na makakuha ng ticket sa 2024 Paris Olympic Games, subalit nagkaroon na naman ng problema sa Final 12 lineup ng koponan. Ayon kay head coach Tim Cone, hindi makakapaglaro si Jamie Malonzo dahil kakagaling lamang nito sa operasyon sa kanyang binti. Dagdag ni Cone, susubukan nila muling kunin ang serbisyo ni Barangay Ginebra big man Japeth Aguilar. Sinabi ni Cone na pasok sa sistema ng Gilas ang galawan ni Aguilar at madali pa itong pakisamahan. Subalit anya, hindi pa sigurado na tatanggapin ng 37 anyos na si Aguilar dahil mayroon siyang 2 anak na sanggol pa lamang. Samantala, may positibo namang balita sa kaso ni AJ Edu.
Sinabi ni Coach Cone na patapos na ang rehabilitasyon ni Edu at makakapaglaro na ito sa darating na 21. Magkakaroon ng training camp ang Gilas sa Inspire Sports Academy sa Laguna sa petsang iyon, ilang araw bago tumungo ang koponan sa ibang bansa para sa ilang tune-up games bago ang aktwal na qualifiers. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Kakagaling lamang sa 3 mabibigat na laban, nagbabalik ang Filipino heavy hitter na si Jeremy the Jaguar Miyado sa lona kung saan makakalaban niya ang number 4 rank na si Hiroba Minowa sa One Fight Night 23 Buntan versus Mexon sa Hulyo 6 sa Lumpini Boxing Stadium sa Bangkok, Thailand. Pagkatapos ng pagkabigo ng 3 laban mula kay number 5 ranked Mansur Malachiv, Filipino Spitfire Lito Adiwang at Japanese star Keito Yamakita, hindi inaasahan ni Miyado na magiging madali ang pagbabalik niya sa winning column sa strawweight division. Ang kinaganda sa laban na ito ay marami siyang oras para paghandaan ang kanyang laban kontra kay Minowa at naniniwala si Miyado na yun ang susi para makakuha siya ng panalo. Sa kanyang huling 3 laban, matindi ang pressure mula sa kanyang mga kalaban ang kanyang dinanas kaya nagresulta ito ng kanyang pagkatalo. 2 sa 3 iyon ay nangyari sa pamamagitan ng submission at alam ni Miyado na kailangan niyang ma-improve yon dahil kilala si Minowa sa kanyang grappling skills. Pinangako naman ng 31 anyos na si Miyado na gagawin niya ang lahat para takpan lahat ng butas ng kanyang laro. Kahit walang pinapangako si Miyado na mananalo siya sa labang iyon, naniniwala naman siya na kaya niyang tapusin ang sunod-sunod niyang pagkatalo laban kay Minowa. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Leo. Yan ang ating balitang pampalakasan. Samantala, para sa mga nag-aabang ng mga chismis mula sa mundo ng showbiz, para sa ating showbiz balita, narito si Stephanie Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong chika Dora Steph Vicente upang hatid ang mga pinakamainit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika. Hiwalay na si Queenie Padilla sa kanyang non-showbiz Pakistani husband na si Usama Mir. Si Queenie na kilala rin sa kanyang Muslim name na Michelle Khadija Mir ay ang eldest daughter ni Senator Robin Padilla at ex-wife nitong si Lizelle Sicangco. Sa Instagram nitong Martes, Mayo 14, nag-post si Queenie ng photo message sa kanyang account. Nakasaad dito ang dahilan ng kanilang hiwalayan. Pahayag ni Queenie, Assalamualaikum, after much thought and consideration, my husband and I have decided to separate due to irreconcilable incompatibility. Sinikap daw nilang ayusin ang mga hindi nila pagkakaintindihan ng halos ilang taon at buwan pero hindi na talaga ito kayang agapan. Ayon pa kay Queenie, mananatili ang pagmamahal niya at respeto sa ama ng kanyang nag-iisang anak. Humingi rin siya sa publiko na hayang manatiling pribado ang kanilang pinagdaraanan. Dagdag ni Queenie,
Quote and unquote, this decision wasn't taken overnight. It has been years and months of trying to work things out. I will always have love, honor, and respect for the father of my child. He's a great father and responsible human being. Although life has taken us on different paths right now, I will forever cherish the 11 years we've had together. Thank you for all your support over the years. Please respect our privacy during this difficult time. Samantala, inalay naman ni Coco Martin ang tinanggap niyang award para sa FPJ's Batang Quiapo sa namayapang aktres na si Jacqueline Jose at sa Dreamscape head na si Deo Endrinal. Pinarangalan ang FPJ's Batang Quiapo bilang most popular TV program sa primetime drama category sa Guillermo Mendoza Memorial Scholarship Foundation Box Office Entertainment Awards 2024. Nakapanayam ng Entertainment Press si Coco sa awards night na ginanap sa Henry Lee Irwin Theater sa Ateneo de Manila University noong nakaraang May 12, 2024. Pagbibigay pugay ni Coco, quote and unquote, sobra kay Sir Deo, kay Mama Jane. Sa lahat ng bumubuo, sa lahat ng boss ng ABS-CBN na patuloy na naniniwala at sumusuporta sa amin upang magkatrabaho ang mga kasama natin sa industriya. Para sa iyo to, Mama Jane. Ang tinutukoy niyang Mama Jane ay si Jacqueline na ang tunay na pangalan ay Jane Gok. Pumanaw si Jacqueline sa edad na 60 noong March 2, 2024 habang si Sir Deo ay pumanaw sa edad rin na 60 noong February 3, 2024. At sa pagtatapos ng ating segmento, pawang no comment lang ang sagot ni Paulo Conti sa sunod-sunod na tanong ng press tungkol sa kanila ni Yen Santos. Safe na safe ang mga sagot ni Paulo nang sandali siyang makapanayam sa red carpet premiere ng pelikula niyang Fuchsia Libre ng Mavix Productions. Hindi niya kasama si Yen sa premiere night noong Lunes, Mayo at 13. Mga co-stars lang niya na sina John Arcilla, Khalil Ramos at ang direktor nilang si RC De Los Reyes ang dumating sa event. At doon na nga sa premiere night natanong si Paulo kung totoong break na ba sila ni Yen. Mabilis na sagot ng aktor, quote and unquote, no comment. Libre naman magtanong pero yon ang sagot ko, no comment. Bukod sa dinilit ni Yen ang birthday post niya kay Paulo, wala na rin itong pina-follow. Si Paulo naman ay tanging si Yen lang ang pina-follow niya sa Instagram. Patuloy pa rin syempre kinulit ng ating mga kamosa si Paulo kung sila pa rin ba ni Yen at kung okay pa rin ba ang pagsasama nila. Kaagad na sagot ni Paulo, quote and unquote, isang magandang no comment. As I always say, masyado na kayong maraming alam sa buhay ko, so I'd like to keep my personal life personal. Naku, konti lang ang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga kachismis para sa inyong pakikinig sa ating segmento. Ako muli ang inyong Chika Dora Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Steph. Yan ang ating showbiz balita. Narinig po ninyo ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas. Ngayon, magpapasalamat muna tayo sa mga nakasama natin sa ating programa ngayong araw na ito. Sa ating technical side, kina Milo Jonella, Susan Naison at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating mga executive producer ngayong araw na ito, kina Stephanie Vicente at Jerome Toledo. Maraming salamat din sa mga nakasama natin sa ating mga segmento. Para sa ating business news, kay Erwin Peñano, sa ating sports news, kay Leo Magpayo, sa ating showbiz, balita, kay Stephanie Vicente, sa mga kasama natin na nag-ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas, para sa ating regional news at sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon na ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ako pong muli si Ven Blones. Maraming salamat po at mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon.
Muling samahan si Ben Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon! Ang tanging may pamamaan ako'y edukasyong Pilipino. Tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Diskarteng mula sa puso, mamamanghap ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Kabataang Pilipino, Muslim o Kristiyano, lahat ng paniniwala, lahat ng katutubo, may kapansanan, iba man kasarian. Ang ating pag-aaral ay ating karapatan. Ang ating pag-aaral, pang-ahon sa kahirapan. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Ang tanging alay ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Matapat ng pamamaraan, maunlad na kinabukasan.